18 taong gulang pa lang si Lia nang tuluyan siyang mawalan ng mga magulang. Wala siyang ibang mapuntahan hanggang sa alukin siya ng matalik na kaibigan ng kanyang ina na tumira sa kanilang bahay at ipagpatuloy ang pag-aaral. Hindi naman libre ang lahat dahil habang tinutustusan siya nito hanggang makatapos ng kolehiyo, tutulong si Lia sa mga gawaing bahay at sa pag-aalaga sa anak ng mag-asawa. Akala niya doon na magsisimula ang bagong buhay niya, pero hindi niya inakala na sa mismong bahay ng kumupkup sa kanya, may isang taong unti-unting magiging malapit sa kanya. Ang asawa ng babaeng tumanggap sa kanya. At sa bawat araw na lumilipas, mas nagiging mahirap para kay Lia na malaman kung alin ang dapat niyang pigilan at alin ang nararamdaman niyang hindi na niya kayang takasan pa. Ito po ang kanyang kwento ng buhay at ito ang mapapakinggan natin ngayong araw. Magandang araw po, Miss Callie. Ako po si Lia. Kasalukuyang 18 years old at naulila na. Masakit maging mag-isa lalo na kung ang nakasanayan mong mga tao na kasama ay kailanman hindi mo na makakasama. Kinupkup ako at doon ko nakilala si Tito Leon, ang asawa ng umampun sa akin. Naging malapit kami at sa tuwing hindi sila maayos ng asawa niya ay ako ang nagiging sandalan niya. Alam ko hong mali, pero paano kung unti-unti ay nadadala na rin ako ng emosyon. Ito po ang kwento ng buhay ko. Sana'y pakinggan ninyo at sana'y kapulutan ng aral. Iha, alam kong masakit na mawalan ka ng magulang, kaya ako nandito para sana tulungan ka. Matalik akong kaibigan ng mama mo at alam mo yan. Mahinahong sabi ni Tito Susan sa akin. Hindi ako makasagot. Nakatingin lang ako sa sahig habang pinipigilan ang pagpatak ng luha. Kung gusto mong mag-aral, pag-aaralin kita. Dagdag pa niya. Ayoko namang tumigil ka dahil lang sa nangyari. Hindi rin ako mapapanatag na pabayaan ka ng mag-isa. Nangako ako sa mga magulang mo na aalagaan kita kung sakaling mauna silang mawala. Napabuntong hininga na lang ako. Kamamatay lang ng mga magulang ko dahil sa aksidente, dahilan para maiwan akong ulila at nag-iisa. Napayuko ako. Pero baka po makabala po ako sa inyo. Mahina akong sabi. Umiling siya. Hindi ka nakakaabala, Iha. May sarili kaming bahay at may kwarto ka rin naman. Ang hihingin ko lang sa'yo, tumulong-tulong ka sa mga simpleng gawain pag wala kang klase. Tumango ako. Tutulong po ako. Kahit ano, hindi po ako magiging tamad. Hindi naman kita gagawing katulong, Iha. Natatawang sabi niya. Tulong-tulong lang sa bahay at kung kaya mo, tulungan mo rin ako minsan sa pag-aalaga kay Noah. Ang anak niyo po? Oo, 5 taon pa lang yon, makulit pero mabait naman. Napangiti ako sa narinig. Sana lang ay makasundo ko ang batang yon. Salamat po, tita. Hinawakan niya ang kamay ko. Wala kang kailangang bayaran sa amin. Ang gusto ko lang, mag-aral ka at magkaroon ka ng magandang kinabukasan para sa mga magulang mo. Hindi ko alam kung paano ko siya mapapasalamat ng maayos. Sa araw ding iyon, isinama niya ako sa bahay nila. Pagpasok sa gate, agad kong napansin ang isang batang lalaki na naglalaro sa may sala. Tumakbo ito papunta kay Tita Susan. Anak, may kasama ako. Siya ang ate Lia mo. Dito muna siya titira. Tumingin sa akin ang bata. Siya po yung ate na mag-aalaga sa akin, mama. Napatawa si Tita Susan. Hindi lang mag-aalaga sa'yo dahil dito na siya titira at mag-aaral din siya. Ate Lia, sabi ng bata sabay ngiti. Ngumiti rin ako. Hi, iyon ang unang araw ko sa bahay nila. Hindi ko alam na sa bahay na akala ko'y magiging tahimik kong bagong simula. May isang taong unti-unting magiging malaking bahagi ng buhay ko. Si Leon, ang asawa ni Tita Susan. Habang kinakausap ni Tita Susan si Noah, nanatili lang akong nakatayo malapit sa sala. Hindi ko alam kung saan ako dapat pumwesto o kung ano ang dapat kong gawin. Bigla akong narinig ang pagbukas ng pinto kaya napalingon ako doon. Papa! Mabilis na tumakbo si Noah papunta sa may pintuan. Isang lalaki ang pumasok.
May dala itong bag at halatang bagong uwi mula sa trabaho. Pagkakita kay Noah, agad itong ngumiti at yumuko para salubungin ang anak. "Bakit? Namiss mo ba si Papa?" tanong niya. "Opo, may bago na po tayong kasama sa bahay, Papa." At doon, napatingin ang lalaki sa akin. Saglit kaming nagkatitingan bago siya lumapit kay Tita Susan. "Susan, siya na ba si Leah?" Tumango si Tita Susan. "Oo, siya yung sinasabi ko sa'yo, yung anak ng kaibigan ko." Agad akong bahagyang yumuko. "Magandang gabi po." Ngumiti siya at tumango. "Magandang gabi. Ako si Leon, ang asawa ng Tita Susan mo." "Ako po si Leah." Magalang kong pakilala. "Alam ko na, sinabi sa akin ni Tita Susan mo." Medyo nahiya ako kaya napangiti na lang ako. "Dito ka natitira?" "Opo. Salamat po sa pagpapatira niyo sa akin at pagtanggap." "Walang anuman. Huwag kang mahiyang magsabi kung may kailangan ka," sagot niya. Leon?" Singit naman ni Tita Susan. "Ipakita mo nga kay Leah kung nasa ng kwarto niya. Tatapusin ko muna tong iluluto ko." "Sige." Napatingin ako kay Tita Susan. "Okay lang po ako, tita. Ako na lang po ang..." "Ayan mo na. Sige na't ituturo ko." Tumango ako at sumunod ako kay Tito Leon. Paakyat ang hagdan. Tahimik lang kami habang naglalakad. Hindi ko alam kung bakit parang kailangan kong mag-isip ng sasabihin. Pagdating sa isang kwarto, binuksan niya ang pinto. "Oh, ito ang kwarto mo." Pumasok ako at napatingin sa paligid. Simple lang naman ang kwarto pero malinis. May kama, maliit na study table at isang cabinet. "Ang ganda po." "Kung may kulang sabihin mo kay Susan." Tumango ako. "Salamat po." "Walang problema." Aalis na sana siya nang mapansin niyang hawak ko pa rin ang maliit kong bag. "Hindi ka pa nag-aayos?" "Hindi pa po." "Magpahinga ka muna. Bukas mo na ayusin, baka pagod ka pa." Napangiti ako ng kaunti. "Opo." Pagkaalis niya, sinara ko ang pinto at saka ako napaupo sa kama. Sa unang pagkakataon, matapos ang nangyari sa mga magulang ko, mayroon na naman akong bubong na matitirahan. Hindi man ito ang bahay na kinalakihan ko, nagpapasalamat pa rin ako. Hindi ko pa alam kung gaano katagal akong mananatili roon, pero ang alam ko, kailangan kong mag-aral ng mabuti, tumulong sa abot ng makakaya ko at huwag maging pabigat sa kanila. Bukas, magsisimula ng bago kong buhay at kasama sa buhay na iyon sina Tita Susan, Noah at ang asawa niyang si Leon. Ang lalaking sa simula ay tinuring ko lamang na isang taong tumutulong sa akin. Wala akong idea na darating ang panahon na magiging mas komplikado ang lahat dahil sa relasyon naming dalawa. Kinabukasan, nagising ako sa banayad na sikat ng araw na sumisilip sa bintana. Ilang sandali akong nakahiga habang nakatitig sa kisame. Iniisip kong panaginip lang ba ang lahat ng nangyari. Bagong bahay, bagong buhay, at sa unang pagkakataon, wala na akong sariling pamilya na babalikan. Huminga ako ng malalim bago tuluyang bumangon. Inayos ko ang kama at nagbihis. Plano kong tumulong agad sa bahay para kahit papaano ay masuklian ko ang kabutihan nila. Pagkababa ko, tahimik ang buong bahay. "Tita Susan?" Walang sumasagot. Tinawag ko rin si Noah pero wala rin. Akala ko ay nasa kusina sila kaya doon ako dumiretso. Sa mesa, may nakapatong na isang baso ng gatas at ilang tinapay. May maliit na papeles sa tabi nito. "Leah, isinama ko muna si Noah. May kailangan lang akong puntahan. Kumain ka na at huwag kang mahiyang magpahinga. Babalik din ako mamaya. Susan." Napangiti ako nang mabasa yon. "Maaga silang umalis at may iniwan din siyang almusal para sa'yo." Napalingon ako sa likuran at nandun si Leon. Hindi ko napansin na nasa sala pala siya. Nakaupo ito habang may hawak na kape at tila tahimik na nagbabasa sa cellphone. Good morning po." "Good morning." Lumapit siya sa mesa. "Umupo ka na. Kanina pa yung pagkain, baka lumamig na." "Opo." Umupo ako sa kabilang bahagi ng mesa. Sa totoo lang, medyo naiilang pa rin ako. Kagabi, sandali lang kami nag-usap. Ngayon, kami lang ang nasa bahay. Tahimik akong kumakain habang siya naman ay umiinom ng kape.
Hanggang sa bigla siya nagsalita. Kumusta ang tulog mo? Maayos naman po. Hindi ka ba nahirapang matulog? Medyo po. Mukhang namamahay po kasi bagong lugar. Tumango siya. Masasanay ka rin. Napangiti ako. Opo, sana po. Napatingin siya sa akin ng ilang segundo bago muling ibinaling ang tingin sa tasa niya. Kung may kailangan ka sa school, sabihin mo kay Susan. Kung wala siya, sa akin mo sabihin. Opo, hindi mo kailangan mahiya. Napahinto ako sa pagkain. Hindi ko alam kung bakit pero may kakaibang gaan sa pakiramdam ko nang marinig yun. Sa mga nakarang araw, pakiramdam ko kailangan ko mag-ingat sa bawat kilos ko dahil ayokong maging pabigat sa kahit kanino. Pero sa paraan ng pagsasalita ni Leon, parang gusto niyang iparamdam na hindi ako nag-iisa. Salamat po. Wala yun. Pagkatapos namin kumain, agad akong tumayo para magligpit. Ako na po sa mga pinggan. Hayaan mo na dyan si Susan. Siya nang bahala mamaya. Naku, hindi ho. Gusto ko rin pong tumulong. Tinitigan niya ako saglit bago tumango. Sige, pero huwag mong abusuhin ang sarili mo sa pagtulong. Pag-aaral ka pa. Opo. Habang naguhugas ako, napansin kong hindi pa umaalis si Leon. Nasa may pintuan lang siya ng kusina at tahimik na nakatingin. May kailangan pa po kayo? Wala. Bakit po? Bahagya siyang umiti. Wala naman. Naisip ko lang na mabilis kang masanay. Napangiti ako. Baka po kasi isipin niyo na wala akong ginagawa eh. Ako hindi naman yun ang iisipin namin. Napatingin ako sa kanya sa simpleng sinabi niyang yun. Biglang naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Hindi ko pa alam kung bakit. Siguro dahil sa unang pagkakataon, mula nung mawala ang mga magulang ko, may taong hindi ako tinitingnan bilang isang ulilang kailangang kaawaan. Para sa kanya, isa lang akong ordinaryong babae na kailangang magpatuloy sa buhay. At hindi ko alam na mula sa simpleng umagang yun, unti-unti kong mapapansin ang mga maliliit na bagay tungkol sa kanya. Ang paraan ng pananalita niya, ang pagiging maalaga niya, at ang pagiging mahinahon niya kahit pagod na to mula sa trabaho. Nung sumapit ang tanghali, habang naghahanda ako ng tanghalian, mas naging pamilyar na sa akin ang paligid ng bahay. Hindi na ako ganoon naiilag. Binuksan ko ang ref at tiningnan kung ano ang pwedeng lutuin. May ilang gulay, manok at kaunting sahog. Leah? Agad akong napalingon sa narinig. Nakatayo si Leon sa may kusina. Po? Anong ginagawa mo? Magluluto po sana ako para sa pag-uwi ni Tita Susan para may pagkain na. Naku, hindi mo kailangan gawin yan. Okay lang po, gusto ko rin naman po eh. Sandali niya akong tiningnan bago siya lumapit sa counter. Marunong ka bang magluto? Kaunti lang po. Kaunti? Opo, si mama po kasi ang nagturo sa akin kaya kahit papano marunong po ako. Bigla ako natahimik. Hindi ko sinasadyang banggitin si mama pero nang mabanggit ko siya, parang bumigat ulit ang dibdib ko. Napansin yun ni Leon. Namimiss mo siya. Tumango ako. Opo. Hindi na siya nagtanong pa. Sa halip, kinuha niya ang kutsilyo at nagsimulang maghiwa ng gulay. O siya, sige tulungan na kita. Napatingin ako sa kanya. Marunong po kayo? Oo naman, mas marunong kaysa sayo. Napangiti ako. May pagkamayabang din po pala kayo no? Biro ko. Natawa naman siya ng mahina. O bakit? Totoo naman. Di kayo na po magluto. Nako, hindi pwede. Ikaw ang nagsabing gusto mong magluto. Tutulungan lang kita. Napangiti ako habang pinapanood siyang maghiwa. Sa simpleng eksenang yun, parang sandali kong nakalimutan ang lahat ng problema ko. Parang normal lang ang buhay. Parang may pamilya pa rin ako. Leah, kanina ka pa nakangiti at mas bagay pala sa'yo. Hindi ko alam kung anong isasagot ko. Kaya yumuko na lang ako at pinagpatuloy ang paghahanda ng pagkain. Salamat po. Hindi na siya nagsalita pero ilang beses kong napansin na napapangiti siya habang nagluluto kami. Nung dumating si Tita Susan, nadatnan niya kaming pareho sa kusina. Aba, may nagluluto na pala. Napalingon ako sa kanya. Kayo po pala. Akala ko ako magluluto ngayon ah.
Tinulungan po ako ni Tito Leon kaya nagluto na kami. Napatingin si Tita Susan sa asawa niya. Talaga? Tumango si Leon. Baka gutom ka na raw kaya pinagluto ka na. Lumapit si Tita Susan at tinikman ang niluto namin. Okay mukhang bagay kayong magtandem sa kusina. Natawa naman ako. Kaso mas marunong pa po si Tito Leon kaysa sa akin. Of course, sabat ni Leon. Napailing si Tita Susan. Ako, ang yabang talaga. Nagtawanan kaming tatlo at mula nang tumira ako sa kanila, naramdaman ko nung oras na yon na bahagi na talaga ako ng bahay na yon ng pamilya nila. Pero habang nakangiti ako, hindi ko napansin ang sarili kong nakatitig na pala kay Tito Leon. Hindi na katulad ng unang pagkikita namin dahil ngayon ay may kasama na tong paghanga. May kakaibang saya tuwing kinakausap niya ako. At iyon ang bagay na kinakatakutan ko dahil kahit wala pa naman akong ginagawang mali, alam kong kailangan kong bantayan ang sarili kong damdamin. Si Leon ay asawa ni Tita Susan at ito ang taong nagbukas ng pinto ng bahay nila para sa akin nung wala akong mapuntahan. Kaya kahit gaano kasarap sa pakiramdam ang magkaroon ulit ng taong nagbibigay sa akin ng atensyon, alam kong may mga bagay na hindi dapat binibigyan ng pagkakataong lumalim. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko kayang pigilan ang lumalalang nararamdaman ko. Kinagabihan po, Miss Callie. Matapos namin maghapunan, abala si Tita Susan sa pagpapatulog kay Noah. Ako naman ang naiwan sa sala habang nag-aayos pa ng mga gamit sa mesa. Nung matapos ako, akmang aakyat na sana ako sa kwarto nang marinig ko ang boses ni Leon mula sa likuran. Leah! Nabalingon ako. Po? May klase ka bukas? Wala pa po. Sa susunod na linggo po ang pasukan. Tumango siya. May kailangan ka bang bilhin para sa school? Wala naman po. May mga gamit pa naman po ako. Sigurado ka ba? Opo. Sandali siyang natahimik bago ngumiti. O siya, kung may kailangan ka, sabihan mo lang ako. Salamat po. Aakyat na sana ako nang bigla niya akong tinanong. Namimiss mo pa rin ba sila? Alam ko na agad kung sino ang tinutukoy niya, kaya napayuko ako. Opo. Hindi ko na napigilan ng sarili ko. Umupo ako sa may sofa at tahimik na pinunasan ng luhang kusang tumutulo. Sorry po. Bakit ka nagsasorry? Ewan ko po. Simula kasi nung mawala sila, parang hindi ko alam. Parang nawalang kalahati ng sarili ko. Umupo siya sa kabilang dulo ng sofa. May sapat na distansya sa pagitan namin. Normal lang yun. Tahimik akong tumango. Alam mo, sabi niya, hindi naman masamang malungkot. Ang mahalaga, hindi mo nakakalimutang ipagpatuloy ang buhay mo. Napatingin ako sa kanya. Paano po kung mahirap? Di unti-untiin mo. Ganun lang. Tumango-tango siya, dahilan para mapangiti ako ng bagya. Parang ang daling sabihin. Hindi ko sinasabing madali. Napatawa ako ng mahina. Pero bakit parang lagi niyo pong alam ang sasabihin? Dahil mas matanda ako sa'yo. Hindi naman po kayo mukhang matanda. Pagkasabi noon, bigla akong natahimik. Napatingin siya sa akin at napangiti. Compliment ba yun? Namula ang mukha ko. Hindi po, ibig ko lang sabihin Alam kong hindi pa talaga ako mukhang matanda. At alam kong gwapo ako. Napailing ako habang pinipigilan ng sariling matawa. Iyon ang unang pagkakataon na nagbiruan kami ng ganon at hindi ko alam kung bakit napakasaya ko. Pero pagkatapos ng gabing iyon, naging mas magaan ang pakiramdam ko tuwing kasama ko siya. Hindi dahil may gusto na agad ako sa kanya. Hindi ko pa kayang tawagin yon sa ganung pangalan pero mula nung gabing yon, Miss Callie, may isang bagay na nagbago. Isang simpleng paghanga na hindi ko naman dapat hinayaang lumalim. Pero bago ako umakyat sa kwarto, may huli pa siyang sinabi. Good night, Leah. Good night po, Tito Leon. Pagkapasok ko sa kwarto, sinara ko ang pinto at napasandal doon. Hindi ko alam kung bakit mas mabilis ang tibok ng puso ko. Umiling ako sa sarili. Leah, asawa siya ng Tita Susan mo, ano ba?
Paulit-ulit kong sinasabi yun sa sarili ko at nang gabing yun, unang beses kong sinubukang kumbinsin ang sarili kong huwag masyadong masanay sa kanya. Lumipas ang mga sumunod na araw nang hindi ko namamalayan. Unti-unti akong nasanay sa bahay nila. Naging routine ng pagising ng maaga, pagtulong sa kusina, pag-aalaga kay Noah at paghahanda ng mga gamit para sa college. Mas naging komportable rin ako kay Leon pero sinisikap kong huwag kalimutan ang pagitan namin na siya ang asawa ni Tita Susan at ako ang babaeng kinupkup nila sa bahay nila. Kaya kahit minsan ay natutuwa ako kapag kinakausap niya ako, pinapaalalahanan ko agad ang sarili ko na hanggang doon lang dapat yon. Hanggang isang gabi, narinig ko ang malakas na pag-uusap nila mula sa may sala. Hindi naman kita pinipigilan, Susan. Ang sinasabi ko lang, sana naman sabihin mo sa akin kung saan ka pupunta. At bakit ba? Bakit ba kailangan ko pang magpaalam sa'yo sa bawat kilos ko? Napahinto ako sa paglalakad. Si Tita Susan at Leon ay nagtatalo. Hindi ko alam kung ano ang pinagmula ng away nila, pero halatang matagal nang naiipon ang sama ng loob nilang dalawa. Hindi tungkol sa pagpapaalam, sagot ni Leon. Tungkol to sa respeto ng relasyon nating dalawa. Respeto? Mapait na natawa si Tita Susan. Ikaw nga, halos wala ka ng oras para sa amin ni Noah eh. Natahimik si Leon. Hindi na dapat ako nakikinig kaya bumalik ako sa kusina. Ayoko namang makialam sa problema nilang mag-asawa. Makalipas ang ilang minuto, narinig kong bumukas ang pinto. Paglingon ko, nakita kong si Leon ang lumabas. Mag-isa siya. Umupo siya sa may terrace at tahimik na nakatingin sa labas. Nag-atubili ako bago kumuha ng isang basong tubig. Tito Leon? Napalingon siya. Okay lang po ba kayo? Ayos lang ako. Pero halatang hindi. Kaya inabot ko sa kanya ang tubig. Inumin niyo po muna to. Kinuha niya yon at bahagyang ngumiti. Salamat. Hindi ako umupo sa tabi niya. Nanatili lang akong nakatayo sa may pintuan. Magiging okay din po kayo ni Tita Susan. Napabuntong hininga siya. Sana. Tahimik kaming pareho at maya-maya ay nagsalita siya. Alam mo, minsan, kahit magkasama kayo sa isang bahay, pwede pa rin maramdaman mong mag-isa ka lang. Hindi ko alam kung anong isasagot ko. Baka po, kailangan nyo lang pag-usapan yung dalawa na pareho kayong kalmado. Napatingin siya sa akin. Ang bata mo pa pero parang ang dami mo nang naiintindihan. Napangiti ako ng kaunti. Hindi po. Siguro dahil wala lang akong ibang magawa kundi makinig. Napatingin rin siya. Siguro nga. Salamat. Wala pong anuman. Akala ko hanggang dun lang ang pag-uusap namin. Pero nang tumayo ako para bumalik sa loob, bigla siyang nagsalita. Leah. Po? Salamat dahil andyan ka. Napahinto ako. Hindi ko alam kung bakit parang ibang dating ng mga salitang iyon. Kaibigan niyo po ako at pamilya ko rin po kayo. Bagya siyang umiti. Tama, pamilya. Tumango ako. Iyon sanang sandaling dapat kong balikan ang loob ng bahay pero ilang segundo kaming parehong tahimik. Nang mapansin kong nakatingin siya sa akin, agad akong umiwas ng tingin. Mauna na po ako. Tumalikod na ako pero bago pa ako tuluyang makalayo, narinig ko siyang tinawag ulit ang pangalan ko. Leah. Paglingon ko ay hindi ko na malayang nasa likuran ko lang pala siya. Saglit kaming nagkatitigan at sa isang iglap, pareho kaming hindi nakapag-isip ng maayos at dahan-dahang nagdikit ang labi naming dalawa. Agad akong napaatras ng magulat ako. Nanlalaki ang mga mata ko. Pareho kaming gulat na gulat sa nangyari. Sorry, mabilis niyang sabi. Umiling ako at hindi na nagsalita. Mabilis akong pumasok sa kwarto at sinara ang pinto. Doon ko lang naramdaman kung gaano kabilis ang tibok ng puso ko. Hindi dahil masaya ako, kundi dahil alam kong may mali. Pinunasan ko ang mga luha sa pisngi ko. Hindi dapat nangyari yun. Kinabukasan, hindi ko alam kung paano ko siya haharapin. Pero isang bagay ang malinaw sa akin. Hindi lahat ng taong nagpaparamdam sa atin ng halaga ay taong dapat nating mahalin.
Minsan, ang pinakamahirap na desisyon ay ang paglayo sa taong nagbibigay sa atin ng comfort, lalo na kung alam nating may ibang taong masasaktan. At mula nung gabing yun, nagsimula akong maintindihan na ang tunay na pagmamahal ay hindi lang tungkol sa nararamdaman. Kasama rin dito ang pagrespeto sa tamang hangganan, sa pangako ng ibang tao at sa mga taong maaaring masaktan kapag pinili nating sundin ang puso kaysa tama. Hindi ko alam kung anong gagawin ko sa mga susunod pang araw. Alam kong mahirap siyang iwasan, lalo na't sa iisang bubong lang kami nakatira. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hindi rin naman ako pwedeng umalis dahil wala akong mapupuntahan. Sana'y mabigyan niyo po ako ng magandang payo. Hanggang dito na lamang po. Lubos na gumagalang, Leah.